class! Good morning. So, ang topic natin ngayon is 5S of good housekeeping. So, before that, mag-pray muna tayo. Miss, can you lead the prayer? Thank you, Miss. Please be seated. So, for our attendance, instead of saying your surname or present, you can say your favorite animals. For our classroom rules, we have one classroom rule, which is listen attentively. So, yun lang naman yung hinihingi ko para mas may matutunan kayo pag nakikinig kayo ng mabuti. So, ayun, for our motivation, nag-present ako dito ng 3 pictures na kailangan yung hulaan. So, first one is, yes, miss. Tama. Itong unang picture, ang tawag dito is sponge. Yes, mister. So, the second picture, ang tawag naman sa kanya is map. Yes, mister? So, the third picture is disinfectant. So, itong tatlong to, familiar na tayo dito kasi ito yung kadalasan natin ginagamit sa paglilinis ng bahay or sa workplace. Lalo-lalo na nakikita natin madalasan to sa mga janitor or mga janitress. So, familiar na ba kayo sa ating discussion ngayon? So, nakakonect din siya sa 5S of good housekeeping. Bago tayo mag-move on sa ating discussion, may I just one student kung ano yung natandaan nila last discussion. So, yes, miss? Very good. So, ang natandaan daw ni miss last discussion ay duties and responsibilities of food service management. Very good naman. So, bago tayo mag-move on sa ating discussion, where I just present a jumbled letter for our presenting examples of new lesson. So, anyone who want to answer this? Yes, miss. Tama. A good housekeeping. Very good naman, miss. So, what is the first thought comes to your mind about our lesson today? Very good, miss. So, thank you. So, parang ready na kayo sa ating new lesson. Kasi alam nyo na or may insight na kayo sa ating discussion ngayon. Bago tayo mag-move on sa ating formal discussion, may I just present to you our objectives. At the end of the lesson, the student should be able to determine the different 5S for good housekeeping and to perform safety and organizing workplace and to value the importance of good housekeeping. So, yan yung ating objectives ngayon. So, for our formal discussion and also our activity, so, magpe-present ako dito ng tanong na kailangan yung hulaan. And pag nahulaan nyo, may 2 points. Equivalent ng isang sagot na tama is 2 points. So, magpipili lang ako sa inyo kung sino yung gustong sumagot. So, meron lang ako ditong isang question. Tanong is, the importance of being organized, particularly when we are working. So, yan yung tanong. Yes, mister? Thank you. So, palakpakan natin si mister at nagbigay siya ng kanyang opinion dito sa aking tanong. So, for our lesson, introduction of 5S. So, ano nga ba yung 5S na yan? So, ang 5S is a simple method of organizing workplace, safety, and efficiently to enhance productivity in its systematized approach to organize work areas and keep rules, standards, and maintains discipline needed to a productive workplace. 5S lean of idea is productivity to achieve by organizing the work of because eliminate
wasting or resources such as time. So, ang 5S daw, is siya daw yung nagme-maintain ng ating workplace na malinis or hindi siya, alam mo yan, pag malinis yung ating paligid, parang ang sarap gumalaw, parang ang ganda sa paningin, hindi nakaka-stress. So, yung 5S daw, siya daw yung makakatulong sa atin kung ano nga ba ang first, second, third, fourth, fifth na step kung paano mai-eliminate yung mga waste natin sa ating workplace. So, class, are you ready? Okay, let's start. So, first question is, this phase is the first step of the 5S method, such as two main goals: to remove unnecessary object and to reduce weight. So, ano daw yun? A, sort. B, sweep. Or letter C, standardize. So, yes, miss? Very good. So, ang tamang sagot ay sort. Palakpakan natin si miss at nakaroon siya ng 2 points. So, tama yung sagot ni miss. Ang first 5S daw ay ang sort. Ang tamang sagot ay sort. Tama si miss. So, ang sort sa Japanese ay seiri. So, ano nga ba yung seiri? It means a sorting, cleaning, and classifying. So, yun daw yung meaning ni sort. So, this phase is the first step of the 5S method. Seiri has two main goals: to remove unnecessary object and to reduce weight. So, sa sort daw, ito yung parang may chinechekan ka kung ano yung kailangan itapon, kung ano yung kailangan palitan. So, yung seiri have ay practice. So, ano yung mga practice na yun? Use evaluation criteria in sorting. Yun na nga yung parang may checklist. So, use tag when sorting and create materials list containing all the available materials. So, ito daw yung mga practices ni sort. So, ano-ano naman yung benefit ni sorts? So, product space and free and become more productive. Conducting inventory become easier. Less time of consumed to researching for an item. And moving goods and mobility of employees become easier. So, ang laki palang tulong ni sort dito sa ating workplace kasi siya yung parang nagre-reduce ng waste at saka siya din yung nagka-classify ano yung mga kailangan pa nating i-keep or ano pa yung kailangan nating itapon na. So, sa seiri is ang ano na siya, para sa mga employee or mga workers na lalo tatrabaho sa factory. So, mas madali sa kanila kung gagamit din sila nitong sort kasi yung sabi nga ni dito sa benefits niya, it's moving good and mobility employees become easier. So, mabilis na lang sa mga employee na makita or maalis yung mga hindi na kailangan na gamit. So, sabi ba dito, it's become more easier. So, yun nga, pag-inventory nila, since syempre alam natin sa workplace, na kadalasan ang mga workers ay nag-inventory kung ano yung mga nagamit na or mga hindi pa nagamit or ano pa yung kailangan palitan. So, sa sort ay malaking tulong siya para sa mga workers. So, next question is this process of taking necessary items and placing them in their designated area, the goals of this blank is to put the workplace in order. So, A, I sweep. B, I sustain. Letter C is systematize. So, ano ang tamang sagot? Yes, mister? Tama. Ang tamang sagot ay systematize. O ano nga ba ang role ni systematize sa 5S good housekeeping? So, ang systematize sa Japanese ay seiton. Diba, ang una ang sa sort ay seiri. And systematize naman, ang Japanese ay seiton. So, ano nga ba ang systematize? Systematize is set in order in the process of taking the necessary item and placing them in their designated area. The goal of seiton is to put
place in order. So, ano-ano nga ba yung mga practices ni Satan or systematize? So, label items and their location, put items in their allocated place, return the item back from where they come from, records by changes regarding to order or placement of things, inform concerned personnel, update the records regularly, then put frequently used item closer to reach, and do not pile items without a labeled or separator. Then, ayan, yun nga yung practices ni Satan. So, ang ano naman ni Satan dito is kailangan yung mga gamit or lahat ng gamit na ginagamit sa workplace kailangan nakaset in orders. Kasi yun nga, para mas malinis or maganda tingnan pag lahat ng, kunyari is lalo na sa laboratory, kapag kasama ang mga kutsara, magkakasama ang mga tinidor, magkakasama ang mga shot glass, magkakasama ang mga hawog. Alam mo yun, yung parang mas madaling ma-recognize, ay, dito ko to kinuha, dapat dito ko din ibabalik. Tapos, pag alam nyo na nakita nyo hindi na kaya-aya tingnan yung plato or faded na yung mga design, so tatanggalin nyo na para malinis or ma-recognize pa yung ibang mga plato na doon dapat yun nakalagay. So, dito naman yun nga yung sinabi sa practices na things inform concern sa update regularly, records or regularly. So, dito kailangan laging updated yung mga tools or equipment para paggagamitin naman ng ibang tao is maayos pagamitin. Paano naman kung sira na pala, ibinalik doon sa storage room tapos ginamit ng isang mong ka-workmate, so siya ang mapapagalitan kasi siya yung gumamit or siya yung gumamit tapos hindi naman niya alam na sira na pala yun. So mas maganda din kung malalaman din natin or matututunan din natin yung practices nito ni Systematize. So, ano-ano naman yung benefit ni Systematize? So, ang benefit niya ay less time spent searching for item, less time spent transport and handling operation, and fewer operation requires too much effort such as heavy lifting. So, ito naman yung mga benefits ni Systematize. So, mabilis makikita o saan nakalagay itong si kutsara, saan ito nakalagay itong si baso, si hawong, si platito. Mabilis, kunyari is rush, lalo na pag madaming tao sa restaurant. Kailangan yung mga kutsara is magkakasama na dito para isang kuha. Then, ng mga plato, magkakasama na din para hindi kagulo pag madami ng tao. So, sabi pa dito is less time spent transport and handling operation. So, mas malalas yung time mo kung yun nga naka-set in orders na lahat yung mga equipment or tools na gagamitin natin, especially when we are nasa laboratory. So, next question is, aims to ensure efficiency by maintaining the tools, machines, and equipment, the cleanliness of workplace as well. So, letter A is standardize, sweep, or sustain. Yes, miss? Tama. Ang tamang sagot ay sweep. Palakpakan natin si miss kasi nakakuha siya ng 2 points. So, next one natin ay si sweep. Ito na yung pang-tatlo sa 5S of good housekeeping. So, ang sweep sa Japanese niya ay seiso. So, si sweep is translated as a sweep, shine, or clean. Seiso aims to ensure efficiency by maintaining the tools, machines, and equipment and the cleanliness of the workplace as well. So, ito pala yung meaning ni sweep. So, ano yung mga practices niya? So, number 1 is clean, inspect the workplace area regularly. Number 2 is assign a caretaker for each tools, machine, or equipment.
Number 3 is clarify daily maintenance by providing clear instruction. And number 4 is provide necessary tools, pointers for cleaning. So, sabi daw dito sa practices, kailangan nga na yung mga tools and equipment natin is malinis bago ibalik doon sa storage room. So, sabi dito sa number 1, clean and inspect the workplace area regularly. So, alam naman natin na sa workplace, lalo na sa mga laboratory or mga kung saan man yan, na laging nag-inspect sila sa mga area, lalo na pinagtatrabahuhan ng mga industry. Kasi, para ma-maintain din nila yung safety nila and also para malinis din yung kanilang area. So, number 1 is assign caretaker for each tools and machine. So, hindi naman natin lahat alam kung paano gamitin yung isang bagay. Kaya kailangan is meron talaga mga designated person na kailangan ikaw maglilinis dyan, ikaw maglilinis doon. Para, alam mo kasi mas maganda kung profession siya sa paglilinis, alam niya, mas may alam siya doon. Mahirap kasi yung alam mo kung paano maglinis, pero hindi mo alam kung ano yung mga dapat nindong linisin. Siyempre, may mga parts doon na hindi kailangan mabasa, kaya kailangan may mga designated person na maglilinis sa mga machines or equipment. So, number 3 is clarify maintenance by providing clean instruction. Alam naman natin na mas maganda talaga pag malinis ang ating workplace. Kasi pag malinis is, alam mo na yung mga tao doon ay hindi burara or hindi kung ano-ano ang ginagawa. Kasi pag malinis yung isang bagay, mas malaki impact nun sa titi ng mga tao na minsan ay may mga bisita na nag-inspect ng area. So, alam nila na maalam yung mga nagtatrabaho dito kasi alam nila kung paano maglinis ng area at tools. Provide necessary tools and pointers for cleaning. So, yun yung pang-apat. So, ano-ano nga naman yung mga benefits ni SAYSO? Tidiness and orders the workplace are maintained. Malfunction and other situation can be prevented even before they arise. And contradictions and other non-compliance will not go unnoticed in addresses. So, ito yung mga benefits naman ni SAYSO. So, alam mo pag may mga designated person, alam nila kung ano yung may mga kailangan alisin sa mga bagay nila, kung ano kailangan alisin, ipagawa, or ano pa yung may magagamit. So, tapos, malalaman din nila, syempre, makakapag-benefits din sila sa safety nila kasi paano naman yung mga ibang tao na kakaunti na ng trabaho tapos sila pa yung sisisihin sa pag nasira nila yung gamit na yun. So, bagay pag may mga tao talaga maalam mag-maintain ng isang tools or equipment, plus lalong tatagal yung paggamit ng ating machines or mga equipment. So, contradiction and non-compliance will go unnoticed and addresses. So, pag walang naglilinis ng mga tools and equipment na yun, so walang makakaalam kung nasira na ba yung equipment na yun or machine na yun. Paano kung sira na pala, tapos ginamit ng isang workmate mo? E di siya pa yung magkakaroon pa siya ng injury kung hindi pa nila nalaman na sira pala yung machine na yun. So, mas maganda talaga pag may balance or maintain ka sa mga equipment para ma-prevent din yung mga disgrasya. And also, para makapa-benefit ka din sa iyong safety. So, yun yung sweep. So, ayan, ito na yung pang-apat. Ang tanong is, this is to ensure that common standard of working will be applied. A. Standardize. B. Sustain. C. Sort. Yes, mister. Tama. Standardize ang tamang sagot. Plakpakan natin si mister. So, ang dami nyo ng tag 2 points na ata kayo. So, parang magiging balance yung ating scoring At lahat ay nasagot at alam lahat kung ano ang isasagot. Very good yan.
So do sa pang-apat na 5 as good housekeeping is standardized. So sa Japan is seikatsu. Seikatsu involves incorporating the actions done in the seiri, seiton, and seikatsu into the system permanently. This is ensure that the common standard of working will be applied. So ano-ano yung mga practices ni standardized? So number 1 is use visual materials in modeling such as infographics, bulletin boards, and light devices. So alam naman natin na lalo na sa mga laboratory, sa mga working site, sa mga yung mga restaurant, may mga nakalagay sila na clean as you go or yung mga bulletin pa na wash your hand before your wear your face mask, ganan. So, yun yung mga infographics na nagbababala sa atin or kung ano yung mga dapat natin gawin sa isang area. So, number 2 is use posted messages calling for immediately action. So, ito yung parang isang message ka siya kung paano gamitin kunyari yung isang tools or isang equipment para nagkakaroon siya ng guide, gano'n. So, number 3 is use mark labels for infection item. So, kailangan doon sa mga sira ng gamit or kailangan pang ayusin ng mga tools, kailangan meron silang sign na this is, parang may sign na kunyari is yung sign na mga ayusin pa lang, ganun, para alam natin kung ano yung mga ayusin sa mga ayos na, ganun. So, number 4 is post labels for machines, equipment. It is indicating that dates of previews of the coming maintenance. So, alam naman natin yan, lalo-lalo naman tatrabaho sa site. Yung ano yung mga equipment or machineries na kailangan kailangan naka-indicate yung kailan yung date na naayos siya or previous na nagamit, ganun. So, alam yan ng mga nagtatrabaho. Kasi nila yon na parang gamay na nila kung ano yung mga kailangan pang gawin. Ano yung mga, may isang slip sila na kailan nagamit yung machine or anong oras nagamit yung machine or equipment. So, ano-ano naman yung mga benefit ni standardized? So, cleanliness and orderliness in the workplace is maintained. So, yan. So, sa paggamit na infographics o bulletin boards, mas nami-maintain natin yung mga area na malinis at mga equipment, machineries, and tools na malinis. So, parang less na din sa gawain niya ng mga workers. So, mis-operation of the processes of equipment function can easily, immediately, and prevented. So, yun yung mga equipment na unfunction na nanonotice agad nila na hindi yun pwedeng gamitin kasi merong nakalagay na sign or dun sa slip nila. Good practice are standardized. So, sa pagiging malinis or maalam sa paggamit ng mga machine is isa rin siya sa standard ng mga workplace. So, pag alam nila maalam ka maglinis ng area or maalam ka maglinis ng mga tools, meron kang standard sa sarili mo kasi alam mo kung paano gamitin yun and alam mo kung paano din linisin. Ganun. So, dun sa mga practices at mga benefits na yun, yung practices is, lang siya sa atin, parang kung paano natin gagawin sa sarili natin or paano natin may apply doon sa ating workplace. So sa practices naman na yun is nakaka-benefit ka din naman. Kasi is para din yun sa sarili mo and na din siya, parang good benefit na din siya sa'yo kasi syempre may idea ka na kung paano mo gagamitin or kung paano mo lilinisin yung isang machines or tools. So, yan. Dito na tayo sa last question. The goal of this step is to oversee the new way things are done as result of the previous step.
So, ano-ano yon? Letter A is sort, letter B is sweep, and letter C is sustain. So, ano ang tamang sagot? Yes, mister? Tama. Sustain ang tamang sagot. Palakpakan natin ng mga sarili natin at nakakuha kayong lahat ng tagto 2 point score. So, very good class as parang mas naiintindihan nyo pa na yun nga, para may idea din kayo pagdating nyo sa workplace. Sino nga ba si sustain or sa Japan is Shitsuke? So, sustain is the last step of the 5S. So, siya daw yung pinaka-last. So, it's concerned in the maintenance and review the previous step. The goal of this step is to oversee the new way things are done or as a result of the previous 4 steps. So, ano-ano yung mga practices ni sustain? Develop and reviewing standardized process regularly. Conduct inspection and regularly. Provide necessary adjustment and situation brought about by the new ways. Introduce the first 4 steps. Train employees or 5S method is employed them to principles behind it. And communication to 5S to the employees. Ang mga practices na sustain is parang dito kasi yung, di ba yung 4S, yung sort, sweep, shine, standardize. Ngayon naman si sustain. So sustain is siya yung pinakahuli dun sa 5S. Parang pag nagawa mo yung 4 na yun, masusustain mo yung mga equipment and mga tools sa workplace. So pag na-apply mo na yung 4 na yun, masusustain mo lalo na sa workplace. So ano yung mga benefit naman ni sustain? Employees are doing newly introduced practices without being told to do so. So, improvement of the productivity will be employed long term. Health and safety measures are improved. So, dito sa benefit ni sustain, yun nga, may parang mas natutunan ni worker or mga employee kung ano yung mga practices na kailangan nilang gawin lalo na sa workplace. So, meron na silang idea kung paano mag-sustain ng mga gamit, equipment, and tools. So, improve the productivity of employed to long term. So, pag sa sarili nila na may mga tao kasi na pag natututunan nila yung isang bagay, parang ayaw na nilang, kunyari, for example, ako, pag start pa lang nung bata kami, tinuturuan na talaga kami ni mama kung paano mga maglinis ng bahay. Hanggang sa paglaki na dadala yun, kaya parang hanggang ngayon, nung college na ako, na-apply ko pa din siya sa sarili ko na paano maging malinis sa bahay, ganyan. Parang mas hambang sa katagal-tagalan, parang mas natututunan pa natin siya din. So, natututunan natin siya, parang mas yun yung ating, parang yun na lang yung ating gusto na malinis yung ating workplace. Tapos, health, safety, and sure are improved. So, dito naman sa last step ng sustain or dito sa number 3 ng benefits. So, parang, di ba pag alam mo na yung mga bagay, kung alam mo na yung mga flow, kung paano sila gamitin, parang nagkakaroon ka na din ng awareness para sa sarili mo. Kunyari is, alam mo kung paano gamitin to. Siyempre, aware ka na para hindi ka masugatan or masaktan sa equipment na yun or sa machine na yun. So, mas na-improve natin yung ating health and safety natin. So, yun na yun yung 5S of good housekeeping. So, ano-ano nga ulit yan? So, number 1 is sort. Number 2 ay sweep. Number 3 ay
Number one is sort. Number 2 is systematize. Number 3 I sweep. Number 4 standardize. And number 5 is sustain. So, lahat naman kayo is nakakuha ng tag 2 points. So, palakpakan natin ang mga sarili natin. At nasagutan nyo lahat ng hindi nagkakamali yung ating mga tanong. So dito sa meron lang akong last question. What have you learned about the topic we discussed? Yun yung tanong. So, who wants to answer? Yes, miss? Very good. So, sa number 2, ang tanong ko is, why is it important having a good practice in our workplace? Yes, miss? Very good. Sa number 3 is, do you think that 5S help you to more productivity in workplace? How and why? Yes, mister? Yes, very good naman. So, natutunan naman kayo sa ating discussion and nasagot nyo din yung mga katanungan ko. So, for our last is magkakaroon tayo ng role play. So, I will divide you into 2 groups. Then, magpe-present lang kayo ng short skit about sa safety and organizing workplace. So, magbilang kayo ng 1, 2, 1, 2, ganito, ganyan. So, start sa'yo, miss. Maganda naman yung mga role play nyo, no? Nakita ko naman dun yung kung paano nyo ginawa yung yung being organized in our workplace. So, very good group 1. So, very good din sa group 2 kasi napakita din nila kung paano yung mga safety and lalo na sa workplace. Napakita nila yun. So, sa ating grading system is, ipapakita ko na lang sa inyo mamaya pagtas sa ating klase yung inyong score. So, sa assignment ko lang or isasend nyo na lang sa ating Zoom class itong ating assignment. So, madali lang naman siya. So, ang pasa ng assignment ay sa kinabukasan, sa next ating class. Ayan. So, thank you guys at may natutunan kayo, lalo-lalo na sa pag-improve ng inyong being aware sa mga workplace. Kasi alam naman natin na doon din tayo pupunta sa ating, kasi pagtasang natin ng ating graduation, di ba? Magtatrabaho na kayo. So, parang aware na kayo kung paano magkaroon ng good practice, lalo na sa good housekeeping. So, yun lang. Thank you guys and have fun sa inyong next journey. So, kung ano man yan, let's congratulate ourselves. Yay!